Okay class, good evening. So ito naman yung next na problem natin, kaya lang ito ay for non-rectangular section. So meron tayong trapezoidal beam dito, tapos may laman ito na 520 mm diameter. So mula dyan, mako-compute na agad natin yung area ng steel natin. So pi over 4 times 20 squared times 5 bakal. So 500 pi. 500 pi. Ngayon, hindi na natin ito kailangan i-check kung single o double ito kasi wala naman itong compression bars na nakalagay. So, hindi na kailangan i-check ito pag gaganyan. Meron tayong effective depth, 450. Tapos, meron tayong base ng ano natin, na 700. Yung upper base naman ng trapezoid beam natin ay 500. Yield stress ng bakal, 420. F prime C o compressive strength ay 28. Steel cover, 100 mm. So, kung ilalagay natin 100 mm na yan, ito yan. 100 mm. So, yung total depth ng beam natin ay, yung H natin, H ay equal sa 550 millimeters. Ang tinatanong, ultimate moment capacity. Kasi, syempre, analysis problem ito. So, summation forces horizontal muna tayo. Summation FH is equal to 0. 0.85. F prime C natin ay 28. Since ito ay non-rectangular section, AC ito, equals AS, yung AS pala natin na compute na, 500 pi multiplied by, so assuming, mag-yield muna yung bakal, then after nyan, i-prove na lang natin, AS FY. So, yung FY natin ay 420 megapascal. So, si AC natin ay equal sa 500 pi times 420 over 0.85 times 28. So, yung AC natin ay 27,719.94 square millimeters. So, mula dyan, alam natin ngayon na ang required area ng concrete natin ay 27,719. So, i-check lang natin kung nasaang portion ng trapezoid natin yung A natin. So, ang hinahanap natin yung value ng A. So, kung gaano kalalim yung depth ng compression block. So, lagay ko muna kunwari na ito yun. So, drawing natin. So, ang hinahanap nating area ay yung portion na to. Nasabi, since ang required area ng concrete natin ay 27,719, since meron naman tayong formula ng area ng trapezoid, o mahahanap natin kung ano yung height ni A. So, tingnan natin. Area ng concrete ay equal sa 27,719. Kung ito ay value ng A, paano natin sasolvein yung portion ay na kung ito ay A, kailangan nating mahanap yung value nitong portion na to. So, ito si X. So, ito rin ay X. Since area ito ng trapezoid, ito ay magiging 1/2 multiplied by B1 plus B2 multiplied by H. So, yung AC natin ay equal sa 1/2 multiplied yung B1 natin ay 500 plus yung B2 naman natin ay magiging 500 plus 500 plus 2x multiplied by yung H natin, A. Ngayon, mayroon tayong value ng AC natin. So, meron pa tayong dalawang problema. Si A tsaka si X. So, ang goal natin ngayon, mahanap natin yung relationship between X and A. So, mahanap natin yan by R and P. So, kung i-isolate natin yung triangle na to, o kaya since mukha naman ng triangle sa kaliwa, so, alin man sa triangle na yan, kung i-isolate natin yan, ay magiging ganito.
Sabi natin, ang total depth ng beam natin ay 550. Daso ko lang konti. Sabi natin, ang total depth ng beam natin ay 550 millimeters. Ngayon, since yung lower base ay 700, yung upper base naman ay 500, ibig sabihin, yung portion na to ay 100. Ito rin, yung portion na to, 100. So, yung in-isolate natin, magiging ganito na siya. 550 yung total depth, tapos yung base ng triangle natin is 100. Ang pakay natin, yung relationship, makuha natin relationship between X and A. So, kunwari, eto muna si X. Tapos yung height na to, eto naman si A. So, by R and P, by ratio and proportion, kailan 100? Kapag 550. Kailan naman kailan naman X pala? Kapag A. So, pag in-isolate natin si X ay equal sa 100A over 550. So, yan yung gagamitin natin pamalit dito sa variable X natin. Kapag sinimplify natin yung 100 divided by 550, ito ay magiging 2 over 11 A. So, palit na natin yung mga values natin. Yung area ng concrete natin ay 27,719.94 equals 1/2 multiplied by 500 plus 500 plus twice ng 2 over 11 A multiplied by A. So, masasolve natin si value ng A. 27,719.94 equals 0.5 times 500 plus, ingatan lang yung parenthesis, 500 plus 4 over 11 A multiplied by A. So, ang masolve nating A ay 54.365 or 37 millimeters. Si C natin, since ang F prime C natin ay 28, so 54.37 divided by 0.85, yung C natin ay 63.96 millimeters. Ngayon, mula dyan, check Fs naman tayo. Check Fs. Fs ay equal sa 600 kasi tandaan, inassume natin na mag-yield yung bakal, therefore kailangan natin i-prove. 600, yung effective depth natin na 450. Tama ba? 450 ba ito? Ayun, 450. Minus C, 63.96 divided by 63.96 equals 600 times 450 minus 63.96 over 63.96 ay 3,621.39 megapascal. Greater than Fy, therefore, tension controlled region. So, mula dyan, makukumpute natin si Mu. Summation Mu ay equal sa 0. So, si Mu natin ay equal sa 0.9 kasi nga, tension controlled, yung reduction factor natin ay 0.9. 0.9 multiplied by C or T ito. Bahala ka kung paano gagamitin mo. So, gamitin naman natin ngayon si T. 500 pi multiplied by yung Fy natin. Yung Fy natin ay 420 multiplied by effective depth natin 450 minus, syempre class, hindi ito A over 2 kasi ito ay non-rectangular section. So, kailangan natin i-apply dito yung Varignon's theorem. So, balikan natin tong figure natin na to. By Varignon's theorem, kailangan nating mahanap si Y. So, si Y ay pangalanan natin na ito kunwari si Y. Yung distance nung centroid ng trapezoid natin mula sa extreme compression fiber. So, i-take ko siguro ito as isang rectangle.
tsaka dalawang triangle. Dito ko na lang siguro isolve sa gilid para makita nyo rin yung figure. So, area ng concrete, area ng trapezoid pala natin, area ng trapezoid o area rin pala ng concrete na kinoconsider natin. So, area ng concrete multiplied by barbed wire equals summation ng mga area multiplied by mga barbed wire sila. So, yung area ng concrete natin ay equal sa 2719.94 multiplied by barbed wire equals, so yung area ng rectangle natin is 500 multiplied by yung A natin, value ng A ay 54.37, yung distance ng barbed wire nito ay 54.37 over 2. Plus natin ito. So, plus yung area ng triangle natin is 1/2 multiplied by yung x natin. So, kailangan natin palang palitawin si x. Si x mula dito sa na-compute natin na to, ang value ni x ay equal sa 2/11 times yung a natin na 54.37. Ito ay equal sa 9.885 millimeters. So, base natin ay 9.885 multiplied by yung A natin na ang value ay 54.37 multiplied by, so area pa lang yan, ang distance ng centroid nitong triangle natin ay 2/3. So, ito yan class, tingin dito. Ito yan. So, ang distance ito ay 2/3 mula dun sa portion sa extreme compression fiber. So, 2/3, ito yung hiwalay ko ng kulay. 2/3 ng A natin, 54.37. Di ba dalawa yan kasi may isang triangle pa rito. So, multiply ko na lang ito sa 2. So, yung value ng barbed wire natin, ay equal sa 500 times 54.37 times 54.37 over 2 plus 0.5 times 9.885 times 54.37 times 2/3 times 54.37 times 2 divided by 27,719.94. So, may namali ata akong parenthesis. $500 times 54.37 times 54.37 over 2 plus 0.5 times 9.885 times 54.37 times 2/3 times 54.37 times 2 over 27,719.94. Ang value ng barbed wire natin ay 27.36 o 363 mm. So, since yan yung distance nung centroid natin, 27.363, mako-compute na rin natin ngayon yung distance nung moment arm, yung gagamitin natin na moment arm. So, ito magiging d minus y prime. So, yung d minus y prime natin, ang na-compute natin y is 27.360. 27.363. So, ayan, palit natin. Yung mu natin ay equal sa 0.9 times 500 pi times 420 times 450 minus 27.363. Ito ay equal sa 250.945 o 95 kilonewtons meter. So, yan yung final answer.